Paano po natin malalapitan ang Panginoon Diyos? Ganito po ang sabi ng Diyos sa 30 ng Jeremias, kapatid. Sa 30 at ang bersikulo ay 21. At ang kanilang taga-akay ay magiging isa sa kanila, at ang kanilang puno ay magmumula sa gitna nila, at aking palalapitin siya, at siya'y lalapit sa akin, sapagkat sino yaong nangahas upang lumapit sa akin, sabi ng Panginoon. Alam nyo, hindi tayo basta makakalapit sa Diyos, malibang palapitin niya tayo sa Kanya. Parang ganito, di ba yung presidente, basta-basta ka ba makakalapit sa presidente, kapatid? Hindi ka po basta makakalapit sa presidente. Pero alam nyo, hindi rin tayo basta-basta makakalapit sa Diyos kasi alam nyo po yung liwanag na kinalalagyan ng Diyos, hindi kasi pwedeng malapitan ng tao yun eh. Hindi natin makakayanan, wala sa kapasidad ng ating pagkatao na tayo'y makalapit sa Diyos sa Kanyang kapangyarihan at saka sa Kanyang liwanag. Kagaya lang ng ganito, para mayroon kayong halimbawa, yung mata ng tao hindi sapat para itingin sa araw. Hindi mo kayang titigan ng araw ng matagal, mabubulag ka. Ang Diyos po ay maliwanag na maliwanag kaysa sa lahat ng pinakamaliwanag na bituin at araw. Hindi kayang malapitan yon at matitigan. Unang Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ayun, siya'y nananahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao. Ang liwanag po ng Panginoon ay hindi kayang mabata o makayanan ng paningin ng tao. Kaya hindi po tayo basta nakakalapit sa Diyos, malibang mayroong mamamagitan para ilapit tayo sa Diyos. Sino po yun? Ganito po ang sinasabi ng Biblia sa 6:44 ng Juan. Walang taong makalalapit sa akin, maliban na ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Makakalapit po tayo, kung dadalhin tayo ng Ama kay Kristo, makakalapit tayo. Tapos, pagka nakalapit na tayo kay Kristo, ilalapit naman tayo ni Kristo sa Ama. Ang Kristo po ang maghahatid sa atin sa Ama. 14:6 ng Juan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo, kapatid. Kaya para tayo makalapit sa Diyos, kailangan natin ang Panginoong Hesukristo. Paano naman tayo makakalapit kay Kristo? Kung ilalapit tayo ng Ama, paano tayo ilalapit ng Ama? Tatawagin niya tayo. Kaya po ang Ama tumatawag ng tao para ilapit kay Kristo. Sa 1:9 ng unang Korinto. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo na Panginoon natin. Ayun, tinatawag tayo ng Ama para ipakisama kay Kristo. Pagka naging kasama tayo ni Kristo, makakarating na tayo sa Ama kasi ang sabi ni Kristo, sa pamamagitan ko, walang ibang paraan para makapunta ang tao sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya sa pamamagitan ni Kristo, makakapunta tayo sa Ama, makakalapit tayo sa Diyos. At para tayo makalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, kailangan sumunod tayo kay Kristo. Kasi siya yung daan eh. Siya yung katotohanan, siya rin yung buhay para tayo makarating sa Ama. Alam mo kapatid,
Para makarating tayo sa Ama, kailangan natin ng buhay eh. Kailangan natin ng daan, alam natin. Kailangan natin yung katotohanan. Bakit po? Kasi ganito, no? Kung maglalakbay ka papunta sa bituing pinakamalapit, gugugol ka ng napakaraming daang taon. Doon sa pinakamalapit na bituin lang, ha? Daang taon ang gugugulin mo. Daang taon. Ang pinakamalapit na bituin yatang tinatawag na Proxima Centauri. 39.9 na trilyon kilometro. At kung tayo maglalakbay sa bilis ng liwanag, 4 na taon bago tayo makarating doon sa star na yon. Eh kung maglalakbay tayo sa regular na paglalakbay ng tao, kagaya sa eroplano, ay bago tayo makarating doon sa pinakamalapit na bituin, eh lalabas 75,000 taon. 75,000 years para makarating tayo sa pinakamalapit na bituin. Yung pinakamalapit na bituin, lalakbay tayo ng 75,000 taon. Eh pagka pupunta tayo sa Diyos, bilyon, trilyon taon na abutin natin, hindi pa tayo nakakarating. Meron pong paraan para makarating tayo ron. Yung magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at sa pamamagitan niya ni Kristo. Kristo po ang daan, ang katotohanan at saka ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ang pinag-uusapan po natin ay yung paglapit sa Ama, yung ikaw mismo makakapunta ka dun sa kung saan nandun ang Ama. Ngayon, kung ang pinag-uusapan naman natin, yung paglapit lang sa Diyos na para kang hihingi ng tulong, o kaya magpapakumbaba ka, o kaya hihingi ka ng tawad, yung paglapit na yon nagagawa po natin sa pananalangin. Basahin natin ang 4:8 ng Santiago. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mangagpighati at magsihibik at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Tuloy. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Ayon. Yung pagpapakababa po sa Diyos, yun po yung pagpapasakop sa Diyos, pananalangin, pagsuko natin sa Diyos. Sabi nga ni Santiago, magsilapit kayo, sabi niya, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong kamay, kayong makasalanan. Ibig sabihin, pag malinis na yung kamay mo, di ka napapatay, di ka na nagnanakaw, di ka na nanampal ng asawa, hindi ka na nag-aagrabyado ng kapwa. Sabi niyang kasulatan, dalisahin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang akala, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. So, ang paglapit po sa Diyos, kung ang tinatanong yung paglapit, ay yung paglapit na magpapakababa ka, mananalangin ka sa Diyos, nagagawa mo po yung kahit nasa bahay ka. Kahit na ikaw ay nag-iisa, nagagawa mong lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Basahin po natin ang Pilipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos, pakikilala mo yung kahilingan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Yan po. Ang isang simpleng paglapit sa Diyos, yung ikaw ay manalangin, magpakumbaba ka sa Diyos,
at humingi ka ng tawad sa kasalanan, yun po isa sa mga paraan ng simpleng paglapit sa Diyos. Nagagawa po yan ng isang tao. Kahit sa kanyang sariling bahay, kahit hindi ka pumunta sa simbahan, nagagawa mo yan. Pero, kung halimbawa, tinatanong yung paglapit sa Diyos, yung makakarating ka doon sa kanyang kinalalagyan lugar, kailangan po natin doon ang ating Panginoong Kristo. At kailangan nating sumunod sa aral ng Diyos sa lahat ng kaarawan ng ating buhay.